Magandang hapon po sa inyo mga kaibigan. Magandang oras saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Mula po dito sa United Kingdom, po si Buddy Bernardino, mga kaibigan. Kanina, nasunog yung research building ng Department of Public Works and Highways dyan po naman sa Quezon City, mga kaibigan. At siyempre, hindi mo maiwasan na maglabas ng kanilang kuro-kuro, mga kaibigan, o pananaw ang ating mga kababayan, lalo na ngayon na tila lubog na lubog ang ating bansang Pilipinas sa napakadaming kontrobersiya. Nangingibabaw dito ang pagnanakaw ng mga buhaya at mga kawatan sa pondo ng bayan. Dito po naman sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Siyempre nagngingit-ngit ang taong bayan, kasama na tayo. Bagamat tayo po ay nakikipagsapalaran sa ibayong dagat dito po sa London, mga kaibigan, hindi ho natin maiwasan na magngit-ngit tayo. Ang dahilan kasi bakit na nangingibang bayan o nangingibang bansa ang maraming Pilipino tulad ko? Mahirap pong umasa sa Pilipinas kahit ilang taon na, maraming taon na. Wala man lang naranasan kaginhawahan, meron man o meron man. Hindi naman, pero hindi ganon steady. Pus, ganito ang makikita mo. Ganito ang malalaman mo. Nagpapasasa ang iilang tao, mga opisyal ng pamahalaan sa kabanho ng bayan, imbes na isilbi sa taong bayan sa pamamimigay husana o sa pamamagitan ng pag-create ng mga trabaho. Maraming trabaho, mga kaibigan, para naman guminhawa sana ang pamumuhay, kabuhayan ng bawat isa. Kaya napipilitang mag-abroad ng maraming Pinoy. Kaya kami na nandito sa ibayong dagat, nagngingit-ngit din. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago ang Pilipinas. Dekad-dekada na ang nangyayari, mga kaibigan. Nagpapasasa ang maraming opisyal ng pamahalaan, yung mga politiko na ibinoboto ng mamamayan na akala nila makakatulong sa bawat isa. Pero kabalintunaan yung nangyayari, mga kaibigan, dahil ninanakaw nila ang pundo ng bayan. Kaya masamang masama ang loob naming mga nandito sa ibayong dagat, hindi lang ako, kundi sa mga kapwa Pilipino natin na nasa iba't ibang panig po ng mundo, katulad sa UK, meron sa Amerika, meron sa Australia, meron sa mga bansa sa Middle East, at kung saan-saan pa. Mga kaibigan, gusto nila ng pagbabago. Nakikipagsapalaran sa ibayong dagat, iniiwan ng mga mahal sa buhay, isinasakripisyo ang kanilang sariling kaligayahan para lamang po makapag-ipon, kumita ng pera, makapag-ipon ng pera at ipapadala sa kanilang mga mahal sa buhay pabalik po dyan sa Pilipinas. Kaya yung nangyaring sunog, dyan sa tanggapan o gusali ng DPWH dyan sa Quezon City kanina lamang, talaga namang mag-iisip ka. Hindi kaya sinadyang sinunog ito? Sinadya bang sunugin ito? Para lamang hindi na po makuha at makita, hindi na mahanap pa kung ano man po yung mga dokumento na magiging ebidensya na magdidiin sa mga magdanakaw sa gobyerno, mga kaibigan. Nakapagtataka, sabi itong si Congressman Chanco, mga kaibigan, dahil alam naman natin na siya ang isa sa mga lumalaban sa mga kapwa niya kongresista na mga magnanakaw at mga buhaya, kumakain ng kwarta, mga politikong ngumangsab ng yaman ng bayan, mga kaibigan. Ayon kay Congressman Chanco, oh, sa dinami-dami ng mga gusali, o mga tanggapan na maaring masunog, bakit yung DPWH building pa? Yun pala, yung building ng DPWH sa Quezon City na nasunog, mga kaibigan, ay imbakan ng mga files ng naturang
ahensya o departamento. Oh? At ang sabi nitong si Kong Chanko, Kong Toby, hindi talaga maiiwasan, hindi lang siya. Yung mga ordinaryong mamamayan ay hindi natin maiiwasan na mapaisip tayo na hindi kaya ito gawa ng mga sangkot sa flood control para mabura lahat ng mga maaring ebidensya na magdidiin sa kanila sa mga pananagutan nila sa bayan, mga kaibigan. Alam ng taong bayan na sila ang nagnakaw. Pero nakakapagtaka na bakit ngayong kasagsagan ng issue na ito, doon pa sinunog, doon pa nasunog ang gusali ng DPWH. Mga kaibigan, no? At sinabi pa nitong si Kong Chanko, i-dismiss yan ng ombudsman dahil walang sapat na ebidensya. Ayun, no? Alam na niya ang mangyayari. Oh, kapag kasi nampahan ho ng kaso at inireklamo yung mga pangalan, napakadaming pangalan na lumulutang ngayon sa mga investigasyon, siyempre, ano ang final say ng ombudsman yan? I-dismiss niya. Walang sapat na ebidensya. Mga kaibigan, alam naman natin sino ba si Boyeng Remulla. Oh, kaalyado ng kasalukuyang administrasyon, mga kaibigan. Alangan namang ididiin niya yung mga nasasangkot niya na kaalyado ng gobyerno. Ano bang unang statement niya nung italaga siya bilang ombudsman? Sisilipin niya yung kaso ng BP Sara, mga kaibigan. Yung mga hindi kaalyado ng gobyerno, yung mga kumukontra sa kasalukuyang administrasyon, yun ang naisilipin nitong si Boyeng Ying, mga kaibigan. At sabi nitong si Kong Tobe, natatawa lang siya. O natatawa na lang siya, mga kaibigan, yung likod daw ng gusali. May mga naka-standby doon na mga kalapit na establishmento, mga kaibigan. No? Bakit itong DPWH lamang ang tanging nasunog? Oh, ibig sabihin ito, hindi ko maalat yung apoy. At isa pang anggulo na sinisilip din ng maraming netizens natin, mga kaibigan. No? Meron kasing pahayag yung ICI na next week ay pumayag na po sila, yung chairman ng ICI, si dating Justice Reyes ba yun? Pumayag na po na i-live stream, mga kaibigan, yung investigasyon ng ICI na yan, yung Independent Commission on Infrastructure. Pumayag na siya na i-live stream, mga kaibigan, sa social media yung isinasagawa ho nilang investigasyon. Ang lumalabas ng mga anggulo ng maraming kababayan natin, ila-live stream niya dahil wala na, sunog na yung ebidensya eh. Wala nang ilalatag na ebidensya doon kaya pwede lang i-live stream. nakuha niyo yung ibig sabihin ng maraming netizens. Pwede lang i-live stream yan, libre na. Wala nang ebidensya na magdidiin dun sa mga nasasangkot at napapangalanan diyan. Sino ba yung mga nasasangkot? Na kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Excuse me po, si dating Speaker Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo, pinsan ni BBM. Itong si Saldico na dating chairman po ng House Committee on Appropriations. Hindi nga nababanggit dyan itong si Estela Kimbo na isa ring miyembro, mga kaibigan, nung Appropriations Committee o ng small committee na sinasabi ko nila na nag-approve ng mga insertions na yan. Maging si Senadora Grace po, mga kaibigan, nasaan na sila? Nasaan na po sila? Bakit hindi sila ipatawag? Pumunta nga dyan sa ICI itong si Tambalosolo, si Malita, gagawin pang state witness. May plano pa. Ano nga sa natin sa kasalukuyang gobyerno, mga kaibigan, Eto, umeksena ka agad po yung ombudsman, dahil sa sunog na yan, umeksena ulit. Bakit trabaho ba niya yung paimbestigahan yung sunog? Eto, tatawa naman natin talaga.
Trabaho na. Trabaho ba ng ombudsman na ano? Trabaho ba ng ombudsman na paimbestigahan ng sunog? Natatawa naman ako mga kaibigan dahil tingnan nyo. Pinatutukoy daw ng Office of the Ombudsman ang sanhi ng sunog na sumiklab sa opisina ng Department of Public Works and Highways dyan sa Quezon City ngayong araw ng Merkules, Oktubre 22. Bakit? Bakit? Oh, kumbaga para bang pinalalamig ng ombudsman yung issue? Oh, na kunyari worried sila na worried sila na nasunog yung tanggapan ng DPWH, mga kaibigan. Sa isang pahayag po ng tanggapan ng ombudsman, inatasan na ng kanilang tanggapan ng National Bureau of Investigation at ng Bureau of Fire Protection na magsagawa ng investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente o kung sinadya ang sunog, mga kaibigan. The Ombudsman has directed the immediate coordination with the National Bureau of Investigation and the Bureau of Fire Protection to determine the cause of the fire to establish whether arson or any deliberate act was committed. Aba, nagpapakitang gilas yata itong ombudsman ah. Pero mag-iimbestiga ng sunog. Tiniyak po naman ng DPWH, mga kaibigan, na walang dokumentong may kaugnayan sa investigasyon ng maanumaliyang flood control projects ang nadamay sa sunog. Mabuti kung ganon. Huh? Pero sa isip po ng maraming mamamayan, mga kaibigan, ay kaduda-duda yung nangyari. Kahit pa sinasabi ninyo na walang mga dokumentong nadamay, dyan sa sunog na yan, mahirap pong maniwala ang taong bayan sa gitna ng malahigante, mga kaibigan, na issue ng korupsyon dyan sa kawawang bansang Pilipinas. So antabayanan po natin ang susunod na mga kabanata. Natatawa ako eh. Natatawa rin ba kayo? Iimbestigahan ng ombudsman yung sunog sa tanggapan po ng DPWH. Sa mga kaibigan na hindi pa po nakakapag-subscribe dito po sa ating palatuntunang kape at balita sa Radyo Pilipino UK, isang subscription lang naman Masayang-masaya na tayo. Saan po kayo naroroon, mga kaibigan? Isang saludo po sa inyo, mga kapwa Pilipino. Bye for now, folks.